So tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral. Ipagpapatuloy natin ang hindi natin natapos yung nakaraang linggo. Doon sa nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang mga bagay na magdubunga sa atin ng paglago sa pananampalataya at ang mga bagay din na maging hadlang para tayo lumago sa pananampalataya. Dito po sa ating pag-aaral ngayon, pag-aaralan po natin ng mga paraan na matulungan tayo sa ating paglago sa pananampalataya. Ito yung sinag-uusapan natin na iglesia ay merong katungkulan, may gawain para tayo lumago sa ating pananampalataya. Isang bagay na dapat nating isipin, ano po, dapat po meron tayo pagmamalasakit sa isa't isa na para matulungan natin ang isa't isa na lumago sa ating pananampalataya. Dito po sa English, ano po, pero basahin natin sa Tagalog. Philippians chapter 2. Sabihin, bilang mga Kristiyano, hindi lamang po tayo sariling ating iniisip, kundi rin ang ating mga kapatid. Sabi nga po ni Apostle Paul, kung tunay na meron tayong pagmamalasakit sa ating Panginoon. Kaya nga, kung merong anumang kasiglahan kay Kristo, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung merong anumang pakikisama ng Espiritu, kung merong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaya siya ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring ng iba higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So sinasabi nito ni Apostle Paul na hindi lamang nating kapakanan, kundi rin ang kapakanan ng iba. Noon po tayo sa verse 19. Ngunit umaasa ko sa Panginoon na suguin ka agad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. So tingnan po natin mga talatang ito. Sa walang bahagi, sinasabi sa atin na magkaroon tayo ng parehong pag-iisip, magkaroon tayo ng parehong pag-ibig at pagkakaisa, at sinasabi na tayo magkaroon ng pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya sa verse 19, sinasabi ni Apostle Paul na sinubuhi niya si Timoteo sa kanila upang si Timoteo po ay matulungan sila na lumago sa kanilang pananampalataya. So, yun po isang bagay na isipin natin. Tayo po ay magbigay ng pagmamalasakit kanya sa isa't isa. Yun po isang bagay na magpapalago sa ating pananampalataya. Number 2, turuan natin ang isa't isa. Isa't exhort, palakasan natin ang loob at pananampalataya ng isa't isa. Actually, pag sinabi exhort, parang pinalakas mong loob gaya ng bawat isa. Exhort each other, sabi rito ni Apostle Paul. Dito rin po sa Hebreo. Sabi natin sa Tagalog. Dito po sa Hebrews chapter 3, 12 to 14. Hindi lamang po na tayo nagmamalasakit sa isa't isa, hindi aralan natin ang isa't isa. Exhort one another. Basahin po natin. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya naglalayo sa buhay ng Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa. Yun ang ibig sabihin ng exhort. Magpayuhan kayo kanya sa isa't araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon. Ibig sabihin, darating ang panahon, wala na tayong pagkakataon na magpayuhan o magpalakas ng loob sa isa't isa. Dahil pagdating po ng Judgment Day, wala na tayong panahon. Upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ibig sabihin, ito po ay urgent. Ano po? Kailangan natin gawin sa isa't isa habang meron pa tayong panahon. Sapagkat tayo magiging kabahagi ni Kristo, kung ating inahawakang matatag
ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. So, hindi lamang po sa simula ng ating pagsusumikap na maging katulad ng ating Panginoon at sa pagtayo sa ating pagkakatiwala o sa ating pananampalataya sa Panginoon, kundi hanggang sa wakas Kanya, hanggang sa wakas. Tayo po ay manatili sa katapatan natin. Pero pasilin po natin, meron tayong matutulungan natin ng bawat isa. Exhort one another daily. Magpayuhan tayo araw-araw kaya sa isa't isa. Kasi kung may kikita po natin, o isang kapatid na nagkakaroon ng suliran, pwede natin siyang tulungan upang siya maging lumakas ang kanyang kalooban tungkol sa bagay na yun. Verse 24, ano po? Ito, ano na ito? Hebrews chapter 10. Nalimutan natin ilagay yung kabanata. Hebrews chapter 10, 24 to 25. Tingnan po natin, basahin natin. At ating isa lang alang, narito, ating isa alang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Gisingin natin ang isa't isa, kanya. Siya kumisan tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na parang tayo natutulog. Tayo parang nare-relax tayo sa ating pananampalataya. Sabi nito, isingin natin ang isa't isa kanya. Upang tayo manatili sa pagmamahalan at paggawa ng mabuting gawa. Verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Actually, pag tayo po nandito sa panambahan, nakikita natin ang isa't isa, na tayo masikasik na naglilingkod, nagpapalakas ng loob yun sa ating. Kaya huwag nating pabayaan kanyang pagkakatipon natin. Yung po salitang pabayaan, hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay hindi nakasamba ng isang linggo, pinababayaan mo na. Kapag pinabayaan mo, wala ka lang pakialam. Sabihin, hindi ka na interesado sumamba. Huwag natin gawin yun. Dahil ang pagsamba natin, mahalaga yun sa atin, sa isa't isa. Na hindi lamang tayo sabay-sabay na sumasamba, naglilingkod sa Panginoon, kundi yung mere presence natin dito, ito yung nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Sabi nga nila, pag nag-iisa ka, mahirap yun. Pero kung meron kang kasama, lalo tayong lumalakas ang ating kalooban na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Makita natin. Sa panahon natin ngayon, wala pa tayong mga elders, wala pa tayong qualified, pero mahalaga ang gawain ng mga elders. Ano po? Yung mga ngaral, katulad ng ginagawa ko, ang aking gawain yung mga aral, magturo. Pero yung elders, iba yun, mas mahirap ang kanilang gawain dahil sila nagmamalasakit para sa ating mga kaluluwa. Kasama rin yung mga ngaral. Basahin natin sa Hebrews, Acts chapter 20, dito tayo pumunta sa Hebreo. Basahin lang natin sa Tagalog. Dito sa Gawa, chapter 20. Si Pablo ay yung kongregasyon sa Efeso, sila po yung naglagay ng elders. Ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Anong trabaho nila? Basahin sa verse 28. Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan. Ang kausap po rito ng ating ni Apostle Paul ay yung mga elders sa Ephesus. Babalik tayo sa verse 17. Mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Yun ang elders. Anong trabaho nila? Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Verse 29. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawat. At nilitaw mula sa inyo rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. Kaya ngayon, maging handa at alalahanin niyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ko tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ito po ang dahilan bakit tayo nagsusumika na magkaroon tayo ng elders.
Dahil ang kanilang gawain ay sila nag-iingat sa pananampalataya ng buong kawan. Yun ang trabaho ng elders. Kaya mahalaga ang trabaho nila. Ang mangaral, sila nagtuturo. Tulad na nga ang ginagawa. Ang elders, sila nag-iingat sa bawat kapatid sa loob ng kongregasyon. Kung meron tayong elders, sila yung bahala. Kung may mga kapatid na hindi na sumasamba, sila yung makikiusap sa mga kapatid na yun. Kung may mga kapatid na may problema sa pananampalataya, sila pupunta at palakasin ang loob ng mga kapatid na yun. Yun ang trabaho ng elders. Sila yung bahala kung ano ang ituturo sa kongregasyon na kailangan ituro. So, mahalagang trabaho nila. Kailangan tayo sumunod sa mga tinatawag natin mga elders. Dito sa Hebrews chapter 13, verse 7 at saka verse 17. Ito'y tumutukoy sa mga elders. Ano kailang trabaho? Napakahalaga. Tingnan po natin. Ano po? Yung sa una, yun po sa English, pero mas basahin na sa Tagalog. Sa verse 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Sila nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tignan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan nyo ang kanilang pananampalataya. Kaya nga po yung elder, sila yung uliran. Kaya mayroong mga qualifications na binigay ng Espiritu Santo. At nakikita natin sila, tularan natin kanilang pamumuhay. Verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang ang mga mananagot. So sila'y responsable sa ating mga kaluluwa, yung mga elders sa tinatawag. Kaya kailangan tayo sumunod sa kanila. Sabi rito, those who rule over you and be submissive. Tayo sumunod, sinasabi rito ng sumunod sa Hebreo. Hayaan, gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis. Sapagkat kung ganito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Kung tayo magiging tapat na sumusunod sa mga elders, habang ginagawa nilang bagay na pinagagawa sa kanilang Diyos, yun kapaki-pakinabang sa atin. Dahil ang kailang ginagawa ay para sa atin. Pero kung tayo magiging matigas ang ating kalooban at ulo, hindi sila magiging magala, masaya. Dahil hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos sa pamagitan nila, at hindi ito magiging pakikinabang sa atin. Dahil ito pa sa bandang huli, hindi rin tayo maliligtas. So napakahalaga ng pagkakaroon po ng elders. Sana magkaroon tayo ng elders sa lalo madaling panahon. Para lalo pang lumago ang ating gawain. Sa loob po ng kongregasyon, iba-iba ang antas ng pananampalataya ng bawat isa. May mga mahina sa pananampalataya, mayroong mahina ang kalooban, mayroong hindi lumalakad sa kaisa. Ganun talaga sa loob ng kongregasyon. Hindi lahat ng mga kapatid ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil siyempre, iba-iba ang inaabot nilang pagkaunawa, depende sa katagalan nila sa pananampalataya, depende rin sa kanilang pagsusumika. Pumunta tayo sa 1 Thessalonians. Ano ang responsibilidad natin sa bawat isa? Mababayaan lang ba natin yung mga mahina ang kalooban o yung mahina sa pananampalataya? Mababayaan lang natin silang sa ganung kalagayan? Pero hindi po. Basahin na sa verse 12. 1 Thessalonians chapter 5. Subalit inihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. Lubos inyong silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, aming sinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Ganyan. May mga tamad sa atin, kailangan natin silang pangaralan. Dahil sa 2 Thessalonians, sinasabi ni Apostle Paul, ang ayaw magtrabaho, hindi kumain, ganyan. So, hindi po nararapat sa isang Kristiyano yun. Ano pa? Palakasin ang mahinang loob. May mga kapatid na mahina ang kailang kalooban. Hindi sila tapat. Medyo, siguro bunga ng kailang, antas na kailang pananampalataya, medyo mahina ang kailang kalooban.
Kailangan palakasin ang kailang kalooban. Alalayan ang mga mahihina. May mga kapatid tayo na hindi pa lubos sa kailang pananampalataya. Sila yung mahihina. Alalayan natin sila. Imbes na pagalitan natin, hindi, alalayan natin sila. Hanggang dumating sila sa tamang paglago sa kailang pananampalataya. At pinakauli, maging matiisin kayo sa lahat. Sabi, kailangan tayo magtiis sa isa't isa dahil sabi, iba-iba ang kalagayan ng ating pananampalataya. Di ba kung pare-pareho tayong makatag sa pananampalataya, pero iba-iba. Dahil hindi na tayo sabay-sabay na nabautismuhan. May nauna, may nahuli, may nasa gitna. So iba-iba ang takbo natin with regards sa ating pananampalataya. So mahina, palakasin natin ng kalooban, pangaralan natin kanya yung mga walang kaisan o mga tamat sa ibang salin, at alalayan natin yung mahina sa pananampalataya. Tayo maging mapagtiis kanya sa isa't isa. Dito sa iglesia ng ating Panginoon, walang sapilitan. Pag pumunta tayo sa ibang relihiyon, sapilitan yan. Pumunta ka sa ibang relihiyon, talagang pipilitin ka nila. Nagawin mo yan. Hindi sa atin. Sa atin ang umilang sa atin ang pananampalataya. So, siyempre, iba-iba ang tas ng ating pananampalataya. Ito sinasabi sa atin ng Apostle Paul. Para yung mga mahihina, matulungan natin. Yung hindi umalakad sa ayos, matulungan natin. At yung mahinang kalooban, mapalakas natin ang kalooban nila. So, magtulungan tayo sa isa't isa, ibig sabihin. Yun po isang paraan ng ating paglago. Sa pamagitan ng pagkakaroon ng pagsamba. Ito ang dahilan bakit meron tayong pagsamba. Hindi lang tayo pupunta para mo po, hindi. Ang pagsamba ay mahalaga, yung binasa natin kanina, sapagkat ito'y kaparaanan na palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kahit nandito wala. Makikita rin niya, may isang kapatid, sabi niya, kapag meron daw siyang hindi na nakikita na sumasamba, nalulungkot siya kanya. So, meron siyang, interesado siya sa mga kapatid na nakita niya at sumasamba. Pag nandito tayo lahat, yun ay nagpapalakas sa atin. Nagpapalakas sa atin yun. Kaya bakit kaunti lang tayo ganito, nagpapalakas pa rin sa atin yun kasi dito tayo. Nagpapalakas. Dito po sa Hebrews chapter 10, yung salitang araw, ito'y tumutukoy sa destruction of Jerusalem. Na doon ay maraming mga tao ang mamamatay, ba't ibang Kristiyano? So kailangan nila silang lumakas ang pananampalataya nila habang dumarating yung araw na yun. Para baka sila ay magkakaroon ng pag-uusik laban sa kanila. Sa Ephesians chapter 5 verse 19, kahit sa ating pag-aawitan, papasinin po natin, halimbawa, ito mga inaawit natin. Ito mga inaawit natin, di lang natin inaawit to. Meron siyang mensahe. At ang mensahe na yon, itong mga inaawit natin, pinipili natin ang mga inaawit natin na ito'y nagtataglay ng mga kaisipan na naaayon sa ating pananampalataya. Isang bumuno. Tumingin lang tayo ng isang halimbawa, kinanta natin kanina. Yung sa number 285. Pasinin ninyo ang awit na ito. Ang awit na ito nagpapakita sa atin kung ano ang dakilang pag-ibig o pagmamahal sa atin ng Diyos. Tingnan sa chorus, kanya o. Sa chorus. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Ganyan. So ito na, makikita natin, pinahiwatig ng awit na ito, ang sakripisyo ng ating Panginoon at ang pagmamahal niya sa atin. So amang inaawit ito, meron para tayo nag-aaralan sa isa't isa. Dahil nakikita natin kahulugan na mga inaawit natin. Kaya speaking to one another in songs and hymns and in spiritual songs, sing and making melody in your heart to the Lord. Hindi lang tayo maawit. Ito'y may mga mensahe na nakakatulong sa ating pananampalataya. Kaya pag umaawit tayo, inuunawa rin natin yung mga titik ng kaawit. Dahil yun ay nagtuturo sa atin. Colossians 3:15 verse 16. And let the peace of God rule in your hearts, to which also we are called in one body,
and be thankful. Ibig sabihin, ang kapayapaan ng Diyos ay mapa sa ating mga puso. Yung kapayapaan sinasabi niya, dalawang kahulugan niya. Yung kapayapaan, kalitingan na paraan, at ang pagkikipagkasundo natin sa Diyos, o reconciliation, na sinasabi sa atin. At tayo naging kaalib sa kanyang katawan, ay Iglesia, kaya dapat tayo magpasalamat. Sa verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So siguro yun, salita ng Panginoon ay manahan sa atin sa buong karunungan kayo. Maging kapaki-pakinabang lang sa atin ang salita ng Panginoon kung naunawaan natin ito. Bakit? Yung kasunod ay pag-aawitan, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in their hearts to the Lord. So, kahit yung awitan natin, na mayroong mga mensahe na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang nagtuturo sa atin. Kaya habang umawit tayo, unawain natin na ating inaawit. Yun sapagkat may tinuturo sa atin yun. Kaya dito po sa Iglesia, may pagtuturo. Anong layunin ng pagtuturo? Para yung tayo mga kapatid, maragdagan ng ating kaalaman, maragdagan ng ating karunungan, include sa ating pananampalataya. Kailangan tayo lumago, tulad ng ating pinag-aralan ng nakarang linggo. Kailangan tayo lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon. Kaya yun din ang isang trabaho ng mga elders. Ganun yun. Therefore, take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers. Sa tagapangasiwa, anong gagawin nila? To shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Ito pong larawan, lagay natin sa ating kaisipan. Hinaalin tulad yung iglesia sa kawalang tupa. At yung mga elders, sila ang nagpapastol sa kawan ganyan. At yung ginagawa, isang kaparaanan ay ang pagtuturo sa atin. Hindi na pagpapastol, hindi na pagpapakain. Di siya literal na kawan, dinadala ng pastol yung kawan sa lugar na may pagkain. So yung trabaho ng mga elders, para silang pastol na dinadala ng mga kapatid sa spirito ng pagkain, sa pamagitan ng pagtuturo kanya. Kapag meron tayong elders, mas maayos yung takbo ng ating pagtuturo kapag tinitignan nila kung anong pangangailangan na dapat ibigay sa mga kapatid sa isang kongregasyon. May nagtanong sa akin, brother, naman dapat ituro? Kung anong kailangan ituro, na kailangan marinig ng mga kapatid, yan ang dapat nating ituro. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses. So tinuruan ni Pablo si Timoteo, commit these things to faithful men. Turo mo rin ito kanya sa mga tapat na tao, Kristiyano, will be able to teach others also, na makapagtuturo naman sa iba. So ang trabaho ng Iglesia, magkaroon ng pagpapatuloy sa gawain. Dahil pag namatay yung mga alam, dapat ipabalik sa kanya. At ang paraan niya na ipagtuturo na ginagawa natin. Kaya pag natuto tayo, pwede rin tayo makapagturo sa iba. Huwag natin isipin na hindi tayo marunong magturo. Wala namang tao na marunong magturo, kaga. Tututunan nyo. Kahit hindi ka pumunta sa eskwela para makapag-aral kung paano pagtuturo, matututunan mo yan sa paraan dahil sa ating kaalaman sa salita ng Diyos. Tandaan natin ang pagtuturo, ang ibig lang sabihin, inililipat natin yung kaalaman sa iba. So, kung kayo maalam sa salita ng Diyos, may lilipat po rin yun sa iba. Yun ang pagtuturo. May turo mo sa paraan ng mga unumaan nila, at kung matandaan nila, yun din ay makakatulong sa kanila na makapagturo rin sa iba. O, yun po sa pamagitan ng pagtuturo. Kung Titus chapter 2, 1-8. Pasinin natin yan. Yan ang iba't ibang member sa kongregasyon. Yan ang iba't ibang, may matandang babae, may matandang lalaki, may mga binata, may mga may asawa. Ganun ang kongregasyon, di ba? Nasabi nito ni Pablo kay Titus, but as for you, to speak the things which are proper for sound doctrine. Yung salitang sound, healthy doctrine. Sabi, kung ito'y
may kaugnayan sa pagkain, yung pagkain na magbibigay ng kalusugan sa iyo, hindi yung pagkain na makabibigay ng sakit sa iyo. That the older man be sober, pagpigil sa sarili, reverent, nagalang-galang, temperate, sound in the faith, in love, in patience. So, turuan mo sila maging gano'n, sabi ni Pablo kay Titus. Sa mga matandang babae naman, the older women likewise, that they will be reverent in behavior, kagalang-galang sa kanilang pag-uugali, not slanderers. Hindi ako nagtataka ko bakit doon sa una, sa mga matandang lalaki, di binanggit yun. Maninirang puri kanya eh. Kasi yung mga babae kumisan, lalo sa panahon natin ngayon, marites kanya eh. Bawal yun. Hindi tayo naninirang puri kanya, not given to too much wine, hindi uminom ng alak, teachers of good things. Yung mga matandang babae, sila yung makapagturo mo puting bagay kanino? That they may admonish the young women, yung mga kabataan babae, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers. Ang trabaho ng babae, nasa tahanan. Tandaan natin yun. Homemakers. Yan ang trabaho ng babae. Good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Ito po ang isang bagay na dapat isipin ng mga mababae ang may asawa. Tayo maging masunurin sa ating mga asawa. Likewise, exhort the young men, yung mga binata, to be sober-minded. Sabihin, mapagpigil sa kailang kaisipan. In all things, showing yourself to be a pattern of good works. Nagpapakita ng buting gawa. In doctrine, showing integrity. Sa aral, na ipapakita natin kung ano yung tama. Reverence, kagalang-galang. Incorruptibility. Sabihin, hindi na impluensya ng sanlibutan. Sound speech that cannot be condemned. Pananalita na wala kang nasasabi kanya. That one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Minsan pag meron pong pag-uusap, yung ating pananalita ay mahalaga. Kapag hindi maingat sa pagsasalita, may masasabi sila laban sa atin. Pero dito sinasabi, turuan niyo mga kabataan lalaki na kailan pananalita ay maingat. Para walang masabi kung meron tayong katunggali lalo sa pananampalataya, wala sila masasabi masama sa atin. So tingnan natin, ito ay ginagawa sa loob ng kongregasyon. Para yung bawat isa sa atin, alam nila kung anong gagawin nila. Kung ikay matandang lalaki, matandang babae, ikay kabataan babae na may asawa, ikay lalaki may asawa, ikay binata, sinasabi sa atin. Yun ay isang bagay na itinuturo sa loob ng kongregasyon. So, yun ito ang katapusan ng ating pag-aaral. In other words, ang pagpapatibay, maraming paraan at ito'y ginagawa sa loob ng iglesia. Kaya huwag natin kaligtaan ang anumang pagkakataon na may pagtuturo. Hindi lamang sa loob ng iglesia. Minsan meron tayong ginagawa na pagtuturo sa labas. Sa panahon natin ngayon, napakaraming kaparaanan dahil na po sa internet. Meron mga kapatid na nangangalat sa internet. Huwag natin pabayaan yun. Makinig tayo, manood tayo, sapagkat makakatulong sa atin yun sa pagpapalago ng ating kaalaman upang lumago tayo sa ating pananampalataya. So ito ang ating katapusan ng ating mag-aaral sa hapon ito.